Mga kabayan, sa wakas nasa kamay na ng mga otoridad ang kontrobersyal at pinatalsik na mayor ng Banban Tarlac na si Alice Go o Go Huaping. Ito ay matapos sunduin ng DILG at PNP sa bansang Indonesia matapos maaresto ng mga otoridad doon. Si Alice Go ay didiretso sa camp crime para sa initial na investigasyon at maayos ang mga dokumento at pagkatapos ay ididiretso naman sa Senado para idetine habang naghihintay ng isasagawang pagdinig. Nakakabalik na ng Pilipinas si dismissed Mayor Alice Go ngayong araw, September 6. Pasado alauna ng madaling araw kanina nang lumapag sa isang private hangar sa Pasay City ang chartered flight na sinasakyan nila Go kasama sina DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Francisco Marbil na sila ring sumundo kay Go mula sa Indonesia. Sa aeroplano ay binasahan na ito ng kaso at kinuhanan ng mugshot at fingerprint, saka pinagsuot ng CIDG t-shirt at pinusasan. Pasado alas 2 ng madaling araw, humarap sa isang press conference si DILG Secretary Abalos at PNP Chief Romel Marbil kasama si Go para sagutin ang ilang tanong mula sa media. Ayon kay PNP Chief Romel Marbil, sa PNP CIDG muna magpapalipas ng magdamag si Alice Go. Samantala, inihayag ni Abalos at PNP na hindi bibigyan ng special treatment si Alice Go habang siya ay nakakulong. Walang cellphone at walang aircon sa kanyang silid. Sa maikling pahayag, sinabi ni Alice Go na humihingi siya ng tulong dito kay Abalos dahil may nagbabanta sa kanyang buhay. Kino-confirm po ang sinabi ko ni Secretary na meron kaming death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat. Ang Kapas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest labang kay Alice Go. Yung ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya. Sa aeroplano pa lang binasahan na po siya. Binasa yung kanyang demanda na siya'y nakademanda at inaaresto po. Dahil po rito, siya ay pansamantala. Maski ngayong gabi lang, dito muna siya sa PNP. Ayon pa sa PNP, isa sa ilalim muna sa kanilang kustodiya ang dating mayora para sa medical at physical examination bago idiretso sa Senado. Meron po siyang, ang PNP po ang naatasan na mag-serve po ng warrant of arrest at bit-bit po natin yung warrant of arrest na galing po sa Office of the Sergeant of Arms ng Senate po. At yun po yung basihan kung bakit po natin siya i-custody for the meantime to undergo physical and medical examination prior to her turnover po sa Senate po. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, agad na lang isasagawa ang schedule para sa pagdinig sa Senado kung saan ay inaasahang mag-aharap-harap si Alice Go, kapatid niya na si Sheila Go at ang negosyanteng si Cassandra Leong para sagutin ang napakaraming katanungan sa kanila na hindi nasagot ng dating alkalde noong mga nakaraang pagdinig sa Senado dahil sa hindi nito pagsipot. Ang Senado lang ang merong arrest order kaya pagtapos niya ma-process sa NBI at sa Bureau of Immigration dahil marami siyang papeles na dapat permahan, diretso na siya dito sa Senado para i-detain. At dito na mananatili si Alice Go hanggat matapos yung aming pagdinig. Dahil kaya naman na-release itong arrest order dahil hindi siya dumalo sa ilang pagdinig. Kaya maraming mga tanong na hindi na sagot. At yun naman ay pagpapatuloy namin. Ibinunyag din ni Gatchalian na may malaking pasabog at isisiwalat itong si Alice Go sa gagawing pagdinig kung saan ay kabilang na nga dito ang mga taong nasa likod ng pagpapataka sa kanya at mga kasabwat nito sa illegal na pogo operation sa bansa. May mga kasabwat no? Gusto natin malaman kung sino-sino yan, politiko man o mga nasa bureaucracia, kailangan malaman natin kung sino-sino yan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Ano kaya ang mga pasabog at isisiwalat ng dating mayor na si Alice Go? Papangalanan na kaya niya ang mga bigating tao na kasabwat niya at protektor ng illegal na pogo sa bansa? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Na ibalik na nga sa bansa si dismissed Lumban-Tarlac Mayor Alice Go ngayong araw, September 6, 1:10 ng madaling araw nang lumapak ang chartered plane RTC 6188 sa isang private hangar sa Pasay City mula Tangerang, Indonesia. Sinundo si Go ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos at Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil. Pagdating sa private hangar, agad na dinala sa holding area si Go at isinailalim sa CIQS o Customs, Immigration, Quarantine and Security o tinignan ang kaniyang mga dokumento at saka dumaan sa medical check-up. Pagkatapos ay isinailalim ito sa regular procedure ng PNP para sa warrant of arrest gaya ng booking at mugshot. Sa eroplano palang amigo ay inihain na ang arrest warrant sa kanya na in-issue ng Regional Trial Court Third Judicial Region Branch 109, Capas Tarlac para sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang Capas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest labang kay Alice Go. Yung ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya, sa aeroplano pa lang binasahan na po siya. Binasa yung kanyang demanda na siya nakademanda at inaaresto po. Dahil po rito, siya ay pansamantala, maski ngayong gabi lang, dito muna siya sa PNP. Pagkatapos iniharap si Go sa media, subalit dahil walang ang kanyang abogado, tumangging sumagot si Go sa ibang tanong sa kaniya. Pero nilinaw nito ang picture na kumakalat kung saan makikitang masaya itong nagpa-picture kay Secretary Abalos at PNP Chief Marbil. Aniya masaya lang ito pagkatapos idulog ang kanyang death threat. Kino-confirm po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron kaming death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat. Ipinaliwanag naman ni Secretary Abalos ang biglaan nilang pagpunta sa Indonesia para magbakasakaling kunin si Go. Aniya, binigyan lamang sila ng Indonesian government ng hanggang Biyernes ng 1:00 ng madaling araw para kunin si Go dahil kung hindi ay papipilitan silang pakawalan ito dahil wala silang sapat na batayan para i-detain ng matalagal si Go. Aniya, dahil mayroong police-to-police memorandum of understanding ang Indonesia at Pilipinas, kaya nahuli si Go, maging si Sheila Go at Cassandra Leong. Pasado 3:00 ng madaling araw nang madala na si Go dito sa detention facility ng PNP sa Camp Crame. Ang Senado lang ang merong arrest order kaya pagtapos niya ma-process sa NBI at sa Bureau of Immigration dahil marami siyang papeles na dapat permahan, diretso na siya dito sa Senado para i-detain. At dito na mananatili si Alice Go hanggat matapos yung aming pagdinig. Dahil kaya naman na-release itong arrest order dahil hindi siya dumalo sa ilang pagdinig. Kaya maraming mga tanong na hindi na sagot. At yun naman ay pagpapatuloy namin. Baka naman ho, pasintabi na po, Senadora, baka humatulad naman kayo sa Kongreso na nung minsang umamin na si Cassandra Ong, tinanggal na agad yung contempt niya. Ayun, nakalaya na. Hindi ho kaya ganun mangyari din sa Senado na once na magsalita siya, tanggalin na rin yung contempt order sa kanya at baka makalabas uli? Depende kung anong sasabihin niya. Importante yung laman ng kanyang sasabihin. Dahil alam naman natin na magaling ito magsinungaling dahil nalaman naman natin yan sa mga ilang hearing na nagdaan. At importante rin na yung mga kasong i-file ng mga ahensya ay tumakbo na, no? At dapat humingi na ng hold departure order para hindi siya makaalis, no? Dahil kung hindi makakaalis at makakaalis to ulit kung siya ay papakawalan ng Senado at wala pang hold departure order, no? Kaya importante yung coordination ng mga ahensya at ng Senado pagdating sa timing at paghihingi ng hold departure order. Ito po ang very crucial doon sa kanyang, yung sa sinabi po ninyo, Senador,
kung aamin siya. Yun ang pinakamahalagang tanong eh. Kung aamin siya at hindi paikutin lang po kayo dyan sa Senado sa kanyang mga Farm Bill statement, Teacher Rubilin statement. Correct, correct. Kaya ano yan eh. Natuto na tayo, no? Kasi kilala na natin tong taong to at marami na rin lumabas, no? Para magbigay ng kanilang nalalaman tungkol kay Go Huaping, aka Alice Go. No, so, kabisado na rin naman natin kung sino itong tao. Ang importante yung detalye. Hindi lang naman tayo nag-hearing for the sake of hearing. Importante rin yung detalye ang maibibigay niya. Gagamitin niyo rin po ba ang mga unang pahayag ng kanyang sinasabing quote-unquote kapatid na si Sheila Guo laban sa mga salita ni Alice? Wala naman masyadong nasabi si Sheila laban sa kanyang hindi nga niya ito kapatid, sa kanyang Tama. walang direkta pa, no? Pero may mga stories, may mga kwento siya na nagbubuo ng larawan kung anong papel ang ginagampanan ni Alice Guo. Sa ganitong pagsasalarawan nila Sheila at ni Alice, mukhang malaki-laking sindikato ang nakapasok dito sa Pilipinas. Ano po ang pakay ninyo para tuluyang matuldukan ang kanilang mga operasyon dito? Malaki talaga, no? Importante may makasauhan at may makulong. Tama ka. Kung walang makakasuhan, makakulong, parang walang saysay itong ginagawa natin. Kaya kami naman ay determinadong ituloy itong hearing para merong managot sa nangyari, no? Kasi kung hindi, parang naging walang saysay. Nag-hearing nga tayo pero wala namang mananagot. Ano po ang una niyong aalamin sa kanya? Yung kanyang, siyempre, actually, I commend Senate nga po sa inyo dyan. Talagang natukoy ninyo yung kanyang kasinungalingan sa pagkatao. Susunod po dito, siyempre, itong gusto namin malaman, yung kanyang direktang kaugnayan sa mga POGO operations. Maaaminin niyo ba siya dyan? Well, ang importante rin sa akin yung mga tumulong sa kanya, no? Dahil base sa intelligence, may mga government officials na tumulong sa kanya, may mga kasabwat no? Gusto natin malaman kung sino-sino yan, politiko man o mga nasa bureaucracia, kailangan malaman natin kung sino-sino yan. Nako, pero umamin ho kaya yan? Ayun ang dapat nating mapiga sa kanya. Di ba ho? Dahil naniniwala ako na meron talagang mga kasabwat to. Hindi mangyayari itong ganitong kalaki kung walang mga kasabwat itong kasama. Tama po kayo. Naalala mo, Senator, nung in-interview kita, July pa. Sabi ko, baka tumakas yan sa backdoor. Tama nga tayo. Tama. Pero nasabi ko rin sa'yo, George, mahuhuli rin siya, di ba? Sabi ko, eventually, lilit ang mundo niya, mahuhuli rin siya. Tama. So, pwede na pala tayong humawak ng bola kristal ngayon. Anyway, Senator, may mga report po dito na nakarating na yung ilan daw po mga may kaugnayan sa POGO, hanggat wala pang freeze order mula sa Court of Appeals, unti-unti na raw pong nagtatago ng yaman ngayon at naglilipat ng yaman sa kanilang mga offshore accounts. May mga report na bang ganyan na nakarating sa inyo? Pinapaimbestigahan namin yan. Ang status ngayon ng mga POGO ay dahil nga dito sa utos ng ating Pangulo, dahan-dahan na sila nababawasan. Yung mga illegal man yan, no? May pronouncement ng Pangulo, wala, illegal talaga yan. At yun naman ang aming panawagan sa ating kapulisan na dapat kumilos rin sila. No? Katulad nung nahuli sa Cebu, biro mo nyo, parang ano ito, makikita natin 162. 160 plus na mga tao doon, scamming activity, hindi nila nahuli-huli, lalo na yung mga kapulisan doon. Kaya, importante rin na ang ating mga pulis alisto at nakakatakot kasi baka itong mga POGO rin marunong rin ito gumamit ng pera para kumuha ng pabor. Kaya importante itong mga ating kapulisan ay maging alisto sila at kung meron man mga illegal ma-raid ka agad at mahuli. Lumulutang po ang pangalan ng mag-asawang Roslyn at Alan Lim na di umani kasangkot sa mga POGO ang naglilipat na unti-unti ng kanilang mga assets sa offshore accounts. May plano po ba kayong imbitahan din sila diyan sa Senado o ano?
titignan muna namin yung information. Dito naman sa Senado, bago tayo nag-iimbita ng mga ganitong binavalidate muna natin. At kung meron kaming nakitang katotohanan, imbitahan natin sila. Yan. So once na dumating po itong si Alice Guo, sa inyo po muna, tama po ba? Tama. Tama. Kasi may gusto rin yata siyang kunin ng Kongreso eh. Correct, ang House. Oo nga. Oo, tama. Mamaya may hearing kami. At si Cassandra naman yung aming inimbitahan. Marami na natanong ang House at magagaling yung kanilang mga tanong. Marami tayong magagaling na mga congressman at marami na napiga sa kanya. Itutuloy lang namin yung mga kanilang mga natanong doon dito sa Senado. So pwedeng ilipat nyo rin sa Kongreso ang kanyang angkosodiya. Pwede naman. Kami naman ay nagtatrabaho ng coordinated sa mga kasamahan natin sa House. Alright. Maraming salamat, Senator Win. Thank you, George. Magandang umaga. Ingat po. Kagabi po, mga around 11:30 PM po, ay umalis po si Attorney Benhur Abalos, yung ating pong Secretary for Interior and Local Government. Kasama po yung ating Chief PNP, si Police General Romel Francisco Marbil. Kasama din po na umalis si Officer in Charge ng Intelligence Group, na siya pong mismo ang nakipag-coordinate sa ating counterparts po sa Indonesian na National Police prior po sa arrest po ni Alice Guo, na nagresulta naman po sa mabilis na action po ng ating Indonesian na police that led to the arrest po ni Alice Guo kahapon po, nung isang araw po. Kasama rin pong umalis at kasama po sa biyahe via private plane po yung pong mismong police attaché po ng Indonesia dito po sa ating bansa. At dumating po sila sa Indonesia na mga around 2:30 Jakarta time. Advance po tayo ng 1 hour po sa kanila at lumapag po sila sa Soekarno-Hatta Airport sa Jakarta, Indonesia, sa Terminal 1 po. Ang purpose po ng pagdating po doon at pagpunta po ni SILG at ni Chief PNP po ay para i-arrange po yung details and smooth turnover po ni Alice Guo sa ating autoridad po, at mamayang hapon po mga around 1 PM po sa kanila Jakarta time, dito po sa atin mga around 2 PM ay magkakaroon po ng pagmi-meeting. But prior to that, kanina pong umaga po ay nagkaroon na po ng initial meeting po. Ayan po yung mga pictures po. Kasama po dyan sina ambassador po natin sa Indonesia, si Her Excellency Gina Hamoralin, at nandun po si sa meeting po ay nandoon po si SILG, nandoon po si Chief PNP, yung ating pong police attaché at yung pong ating Indonesian counterparts. At ang pinag-usapan po nila po dyan initially yung mga details po on how to proceed doon po sa turnover. At 1 PM Jakarta time po ay muling makikipag-meeting po yung Philippine contingent po sa mga representatives po at mga tauhan po ng International Relation Division po ng Indonesian National Police, kung saan yung National Center Bureau of Jakarta po, yung Interpol po, na silang may supervision po at sila pong nanghuli po kay Alice Guo para pag-usapan po yung formal turnover po ni Alice Guo papunta po sa ating bansa po. Ang magkakatawan po sa ating gobyerno po ay sina SILG po at si Chief PNP. Meron po kayong impormasyon tungkol dun sa lumutang na information din na may hinihingi daw po ang Indonesian government o police ng swap? I don't have any information on that, ma'am. Tanungin na lang po natin yung DOJ na siya pong nagsabi po noon, at wala po tayong information regarding that po. Pagdating po ni Alice Guo, saan po inaasahang dadalhin ito? Iti-turn over ba ito kaagad sa Senate? Kausap ko po mismo kanina si SILG at ang ating Chief PNP. Ang plano po ay pag i-turn over na po sa kanila si Alice Guo, ay dadalhin po dito sa Kamkrame para mag-undergo po ng medical examination para tingnan din po at siguraduhin na sa maayos po siyang kalagayan bago po siya i-turn over po sa Senate. Dahil meron pong existing warrant po sa kanya ang Senate. Bakit dito sa Krame, ma'am? Kasi wala naman siyang
criminal case? Meron po siyang, ang PNP po ang naatasan na mag-serve po ng warrant of arrest at bit-bit po natin yung warrant of arrest na galing po sa Office of the Sergeant of Arms ng Senate po. At yun po yung basihan kung bakit po natin siya i-custody for the meantime to undergo physical and medical examination prior to her turnover po sa Senate po.